حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ang papuri kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang siyang tunay at tanging nag-iisang Diyos, at naway ang kanyang pagpapala, kapayapaan ay mapasa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid sa Islam, patuloy natin hilingin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ang tanggapin niya lahat ng ating mga pagsamba ngayong buwan ng Ramadan. Kasama o kabilang sa mga napakagandang dua na matatagpuan natin sa marangal na Quran, ang madalas natin marahil naririnig sa imam. Ito ang sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Tunog pamilyar, no? Ang ibig sabihin nito, Rabbana ating Panginoon, bigyan mo kami sa dunya ng hasana. Ito ay ibig sabihin na si Allah hindi niya pinagbabawal na kung ikaw man magkaroon ng o maghangad ng magandang buhay sa dunya. Kasi marahil isipin ng iba, pag ikaw naghahangad ka ng magandang buhay sa dunya, a'udhu billah, masamang tao to. Hindi. Kapag tinuruan tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala magdua, Rabbana atina fid dunya hasana. Ya Allah, gawin mo yung aming dunya na mabuti, wa fil akhirati hasana. At siyempre, higit lalo sa kabilang buhay, ang hasana o ang kabutihan, wa qina adhabun nar, at kami ay iligtas mo sa impyerno. Mga kapatid sa Islam, ang ating hero o ating bayani sa gabing ito ay si Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Pero bago yan, meron akong gustong ikwento. Nabasa ko to kagabi sa internet habang nanonood ako ng mga news. Dumaan to sa mata ko. Gusto niyo ng kwento, no? Inshallah. Merong isang nag-apply na janitor. Kung nabasa niyo, huwag kayo maingay. Yung janitor na to, natanggap sa interview. Nung natanggap siya sa interview, ang sabi, sige, magpasa ka ng requirements. At ano nga palang email mo? Sabi ng janitor na to, na nakapasa sa interview, wala po akong email. Sabi nung HR, Human Resource, wala kang email. Anong klase kang tao? Walang email? By the way, meron ba dito walang email? Pag nila wala kang email, hindi kami tumatanggap dito sa kumpanya ng kahit email lang, hindi magawa. Sobra ka naman, hindi ka namin tatanggapin, pasensya ka na. Email lang, di ka, year 2017, walang email, tao. So, sa iba ka na lang mag-apply. So pag uwi niya ng bahay, nakita niya yung anak niya, na gutom at nalulungkot talaga siya dahil ang laman ng pera niya ay 300 pesos na lang. Ang ginawa niya, pumunta siya sa palengke at nakakita siya ng kamatis. Sabi ko, wag ka maingay. Binili niya yun ng kamatis at nirepack niya, binenta niya, naging 600 pesos. Sabi niya, okay ito Maaga pa naman, sabi niya, makakahabol pa ng isang batch, bumili siya ulit yung 600, nirepack niya ulit at naging 1,200 pesos. So pag uwi niya, tuwan-tuwa siya at bata. Pakisabi yan. Tuwan-tuwa siya dahil nagkaroon siya, in short period of time, nagkaroon siya ng mabilis na pagkita. So, ang ginawa niya, tinuloy niya yon sa buong linggo. Isang gabi, naka 1,200 siya. Sa 1 week, nakabili siya ng kariton. Noong nakabili siya ng kariton, ay mabilis na lumalago yung pera niya in few months, o sabihin natin 6 months, nakabili daw siya ng truck. And then after, tuloy-tuloy, 10 years, naging pinakamalaking vegetable at fruit dealer siya dun sa lugar at nagkaroon siya ng 10 truck. Okay? So ito na, dumating na yung insurance. Kailangan i-insure nyo yung negosyo nyo, lumalaki na. Kailangan insure. Ngayon, importante insurance ngayon. Yun sinasabi nila. Sige po, sige, magpa-insurance ako. So nag-fill up siya ng form, sabi nung ahente ng insurance, ano nga po palang email nyo? Wala akong email. Sabi nung ahente insurance, wala kang email? Ganito kalaki ang negosyo mo? Sabi niya, paano pa kaya kung may email ka? Baka mas malaki na yung negosyo mo. Hindi. Kung may email ako, janitor pa rin ako hanggang ngayon.
Kung may email ako, malamang hanggang ngayon, nandun ako sa kumpanyang yun at janitor pa rin ako. Ano ibig sabihin? Wallahi al-azim, hindi natin alam kung saan talaga ipinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang rizq. So may email o walang email, sa may Facebook o maraming like yung Facebook mo o wala. Si Allah subhanahu wa ta'ala, yarzuqu man yasha'. Si Allah subhanahu wa ta'ala, binibiyayaan niya at kung sino man ang kanyang naisin. Ginawa ko itong introduction dahil sa bayani natin ngayon, ang mga ulama, pag sinasabing Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu, ang pumapasok sa isip natin ay kayamanan. Pera. Siya ang supporter ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa salapi, sa pera. Kilalanin niyo siya. Kilalanin natin. At tiyak na makikita natin kung paano o dahilan kung paano umunlad ang dawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sinasabing siya ay mas bata sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng 10 years old. 10 years old, mas bata sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nag-Muslim siya doon sa kinikwento natin palagi na Darul Arqam. Yung lihim na bahay na kung saan doon sila nagtitipon. Katulad ni Mus'ab ibn Umair. Huwag niyong kalilimutan na binabalikan ko sila lagi. Dahil ang mga buhay nila ay konektado sa isa't isa. So kung siya ay mas bata sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ng 10 years old, approximately siya ay 30 years old nang nag-Muslim. At dahil siya ay 30 years old nag-Muslim, kabilang siya sa mga unang nag-Muslim, siya yung kabilang sa mga naunang pinahirapan sa Makkah, nakaranas ng pagpapahirap. Pag sinabing pagpapahirap, sino pumapasok sa isip natin? Bilal, Zaklakir, bin Rabah radiyallahu anhu. At siya ay kabilang din sa mga naghijra sa Africa o sa Habasha. Sinasabi natin 2 beses yon. Bakit? Unang alis, nagkaroon ng false alarm. Akala nila nag-Muslim na yung Makkah. May mga bumalik at bumalik ulit sa Africa. So si Abdurrahman bin Auf, sinabi natin ang kamahal-mahal pangalan kay Allah subhanahu wa ta'ala ay Abdullah at Abdurrahman. So siya ay naghijra sa Africa, bumalik sa Makkah, bumalik ulit sa Africa, and then pagbalik niya ng Makkah, doon na siya nakasama ulit sa Madina, ang hijra ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nakuha niyo? Makkah, Africa, Africa, Makkah, Makkah, Africa, Africa, Makkah at Madina. Ito ang naging buhay ni Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu. Pagdating sa Madina, meron ditong isang punto, napakagandang kunan ng aral, mga Muslim. Tingnan nyo, ano yon? Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang katangian ng Ansar, yung mga tao sa Madina, yuhibbuna man hajara ilayhim. Ay mahal na mahal nila yung mga taong galing ng Makkah na naghijra sa kanila. Strategy ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para tumibay ang brotherhood, kung gusto natin itong isabuhay, okay lang, napakaganda. Ano yon? Pagka dating ng mga muhajirun, ng mga taga-Makkah sa Madina, ang ginawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, partner. Halimbawa, ikaw, Abdurrahman, ang partner mo, si Pulan, ikaw bahala sa kanya, galing niya ng Makkah, walang pera yan, pinahirapan kami doon, nag-migrate siya dito, ikaw ang mag-a-assist sa kanya hanggang sa umunlad siya. Partner. Sinasabi ng ating mga ulama, itong pinakamainam ngayon sa mga kapatid mo sa pananampalataya na bago pa lang. May nabalitaan ka na balik Islam, nag-Muslim, wala siyang partner. Sino magtuturo sa kanya sa Islam? Ikaw yun! Pwede mo siyang gawing partner. Pananagutan ko ang pagkatuto ng kapatid ko na to sa sala, pananagutan ko ang pag-unawa niya sa Islam, sa akida, o anuman maging sa hanap buhay kung gusto mo. Ito ang tinuro na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Partner. Ngayon wala. Kaya pag sinabi nating muhajirun, palaging may kapartner yan na Ansar para tumibay yung kapatiran. So etong si Abdurrahman bin Auf, ipinartner siya sa isang Ansar at tuwan-tuwa yung tao na yon. Abdurrahman, welcome. Dito ka ngayon sa Madina, tutulungan kita. Ito ang kayamanan ko, lahat-lahat. Gusto mo hatiin ko, 50% sa'yo, 50% sa akin. Tingnan niyo yun? Ayan ang kayamanan ko, hatiin natin. At 2 asawa ko. Gusto mo, italak ko yung isa, divorce ko yung isa, at pakasalan mo yung isa? Subhanallah, pero hindi niya tinanggap. Hindi niya yung tinanggap. Nakikita niyo kung gaano kaseryoso itong kapatiran na ito? Baka kahit sarili mong kapatid, hindi mo gagawa yon. Totoo lang. Makipaghati ka ng kaya. Huwag na yung sa asawa. Makipaghati ka na lang ng kayamanan mo na 50%. Sabi mo sa kapatid mo, bro, magkano sweldo mo? 30,000. Pwede bang 15-15 tayo? May problema ako eh.
Hindi yan magaganap kahit gaano kataas ng pananampalataya ngayon ng tao. So, ang sabi nito ni Abdurrahman bin Auf, okay lang. Sabi niya, ito tingnan niyo yung salita, dullani ila suq. Ang matutulong mo sa akin, kapatid, turo mo sa akin ang palengke at ako nang bahala. Subhanallah. Ituro mo yung palengke, ako nang bahala. At nung tinuro yung palengke, may kaprasyo siyang pera, ibinili niya, nangalakal siya, 1 araw, 2 araw, makalipas lang ang 1 araw na umiikot na yung kanyang negosyo. Masya Allah. Gusto kong batiin mga kapatid natin na nasa palengke, negosyo, marahil nakuha natin to kay Abdurrahman bin Auf. Kalugdan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, pagkatapos magsala, 1 araw, nakita ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yung damit niya may mancha. Si Abdurrahman, ano nangyari? Na paano yan? Yung mancha palatandaan ng pabango. At noong unang panahon ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hindi araw-araw nang papabango. Pag may nangyari lang okasyon. So, ibig sabihin, tinatanong ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano nangyari? May na-miss ba ako? Sabi niya, Ya Rasulullah, nag-asawa po ako. Kaya nagpabango. Ibig sabihin, galing ako ng kasal. Kinasal ako. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nagtanong siya, pero hindi nagalit ha. Take note lang, ngayon, pagka meron kang kaibigan, nabalita mo kinasal at hindi ka naimbitahan, huwag ka magalit. Dahil ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hindi naman nagalit. Pero ngayon, nagkakaroon ng problema dahil hindi naimbitahan, napaka-close natin, hindi ko nalaman na kasal ka. Ba't ganun nangyari? Dahil ngayon, big deal. Pag sinabing kasalan sa Islam, ngayong panahon, talagang, ingranding kasalan nangyayari. Invitation pa lang 100,000 na. So, ang sabi niya, ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unang tanong, saan ka kumuha ang pera? Di ba galing tayo ng Makkah, naiwan lahat ng kayamanan natin doon? Hindi siya mayaman ha? Zero. Sabi niya, Ya Rasulullah, tinuro sa akin yung palengke at nakapagnegosyo kong konti at may naipong konti, nag-asawa ko kaagad. Wallahi, malaking aral to sa mga gusto mag-asawa na kailangan meron silang bahay, kotse, sweldo, bago mag-asawa, ang daming hinihintay sa buhay nila. 45 years old na, binata pa. Di ba bro? Yun talaga nangyayari kasi, hinihintay yun. Yun ang nangyayari. Ya Rasulullah, may konting umikot na pera, nag-asawa ko. Pangalawang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awlim walaw bisya. Magpawalima ka kahit na 1 tupa. Masya Allah, sagot ko na tupa kung may mag-aasawa. Bro, inshallah, awlim walaw bisya. Magpawalima ka kahit na, kumbaga, sabi ng ating mga ulama, pamantayan ng pag-aasawa, hindi yung masyadong mataas na katayuan sa buhay para sabihin qualified to mag-asawa. Sa isa ng hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya ma'ashir ash-shabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. O mga kabataan, kung sino man sa inyo ang kaya ng mag-asawa ay mag-asawa. Kayang ano? Kayang pinansyal, ba'a. Yung kaya mo makakain ng sapat sa 1 araw. Hindi fortuner, mentero, subhanallah. Awlim walaw bisya. Nang narinig to ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at sinabing magpawalima ka kahit tupa, tingnan nyo, dua ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kung sinabi niya, Allahumma barik lahu fi malihi wa ahli. Ya Allah, bigyan mo siya ng biyaya sa kanyang pera at sa kanyang pamilya. Wallahi al-azim, sabi ni Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu, pagkatapos ng dua na ito ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na napakadali sa akin ng pera. Yung upuan kong bato, pagkatapos ko upuan, nagkakaroon ng pera sa ilalim. Palabok ng salita yon, pero naging masyadong madali sa kanyang nagkapera. At kung pag-aaralan natin ang kanyang kontribusyon sa Islam, malulula tayo dahil nung panahon na yon ay grabe ang, sabi natin, asset ni Abdurrahman bin Auf. Ang pinakamayaman, sinasabi nila si Uthman radiyallahu anhu, pero walang makakompetensya kay Uthman kung hindi si Abdurrahman bin Auf. Isang beses si Uthman, o yung mga taga-Madina, nakita nila may paparating, kasi ganun nung unang panahon Pag may malaking caravan, malayo pa lang kita mo na. Wala pa mga building
Nung dumating approximately 700 camels, nakita nila napakakapal na usok, paparating ng Madina. Sabi ni Usman, walang ibang may ganyang kalakal kundi si Abdurrahman bin Auf. Kalugdan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Biniyayaan siya ni Allah ng malaking pera. Nagdua si Aisha radhiyallahu anhu na nakita nila yung kalakal na yon. Ya Allah, naway gamitin ito ng aming kapatid sa kapakanan ng Islam. Narinig yun ni Abdurrahman bin Auf. Pinuntahan siya ni Aisha radhiyallahu anha. Ina ng mananampalataya, asawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, ya ummul mu'minin, o ina ng mananampalataya, sinusumpa ko kay Allah na ang lahat ng kalakal na yan ay para sa mga Muslim. Mga Muslim, kung sino man sa inyo nangangailangan, kayo nang bahalang kumuha kung ano kailangan nyo sa kalakal ko. Subhanallah, sana pumunta siya ngayon sa Marawi. Radiyallahu anhu, at maraming nangangailangan doon. Subhanallah, merong misconception, kuhaan natin ito ng aral. Una, sa pag-aaral ng buhay ni Abdurrahman bin Auf, siya ay kilala ng mga pulubi, mahihirap. At sinasabi nila, kay Abdurrahman bin Auf, hindi na kailangan humingi pa ng pulubi. Naiintindihan niya, nauunawaan niya kung kailan, saan, paano sila bibigyan. Wow! Tingnan niyo katangian. Hindi, kasi mahirap sa tao yung humihingi. Totoo yun, di ba? Pag nangailangan ka, hindi mo yan mararanasan kay Abdurrahman bin Auf. Unang misconception dito, pag ikaw nagsadaka sa mahirap, nagbigay, nagkawang gawa, huwag mong isipin na mayroon siyang utang na loob sa'yo. Hindi yun. Kung ikaw ay ikhlas kay Allah, nagkawang gawa ka, nagbigay ka ng tulong, wala kang utang na loob sa akin, huwag mo linisin yung bahay ko, huwag mo akong masahihin, huwag mo akong bigyan. Yan ay para kay Allah, tulong sa'yo, hakkuk. Yan ay iyong karapatan. Yan ang una. Pangalawa, misconception, sinasabi natin, pag may taong mataas ang pananampalataya, mahirap. At pag may mayaman, hindi mataas ang pananampalataya. Naunawaan niyo kung ano ibig sabihin? Palagi na lang ganun. Kaya pag nakita natin taong mataas ang iman, hindi pwedeng magkaroon ng magarang sasakyan. Dahil bakit? Mataas iman yan eh. At pag yung mga tao mayayaman naman, sinasabi natin, wala yan, di nagsasala. Bakit hindi ba pwede sa isang mayaman nagsasala? O mataas ang iman? Kung mag-aaral tayo ng buhay ng mga sahaba, marami sa kanila ay napakayaman, naghirap, sabihin natin nabawasan ang kayamanan dahil sa pagtulong sa Islam. Isang beses nireklamo ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu si Abdurrahman bin Auf, Ya Rasulullah, sa Tabuk, kung di ako nagkakamali, nagbigay siya ng 200 pieces of gold. Ya Rasulullah, si Abdurrahman bin Auf, sobra yung binigay niya. Di ba haram yun? Pinatawag siya ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman, ano iniwan mo sa pamilya mo? Sabi niya, iniwan ko sa pamilya ko ang pangako ni Allah at kanyang sugo. Subhanallah. Kasi naka-invest, kung itatapsir natin, naka-invest yung kanyang mga pera sa negosyo. So hindi pa niya hawak, pero pangako ni Allah na yan ay pagtatagumpayin. Kaya ito na lahat ng kayamanan ko, the rest, pangako na lang ni Allah at sa kanyang sugo. Muli siyang dinua ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na, Ya Allah, bigyan mo ng baraka, biyaya ang kayamanan ni Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu. So inuulit ko mga kapatid sa Islam, pagdating sa kayamanan, basahin niyo dalawang sahaba. Osman, inshallah tatalakayin natin siya isang beses sa linggo na ito, bin Affan radiyallahu anhu, at si Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu. Last na tagpo sa buhay niya. Isang araw siya ay nag-i-iftar, fasting. At nasa harap niya ang napakaraming pagkain. Napansin ng kanyang mga kasamahan at sobrang mapagkumbaba niya, katangian ni Abdurrahman bin Auf. Kahit mayaman siya, hindi siya mayabang. Kasi mahirap makakita nun eh. Kadalasan sa mga yumayaman ay tumataas. Nagiging iba yung kaibigan. Pansinin nyo, pag may kaibigan kayo tapos tumama sa loto, bukas di ka na kaibigan. Expression lang tumama sa loto kasi wala naman yumayaman ngayon ng ganong kabilis. Baka isipin nyo, pwede magtaya sa loto eh. So nalulungkot siya, napansin ng mga sahaba, ng mga kasamahan niya, Abdurrahman, bakit malungkot ka? Sabi niya, naalala ko si Mus'ab ibn Umair, yung tinalaki natin kahapon. Sabi niya, sa dami ng pagkain na ito, naalala ko ang pinakamayaman nung panahon namin, noon, kasi ano na to eh, later on na to eh.
Noong panahon namin, si Abdurrahman bin Auf, napakayaman na nang nagmuslim siya, sinuko niya lahat ng kayamanan niya para sa Islam. At nung ililibing namin siya, hindi magkasya yung tela ng pambalot sa kanyang katawan dahil sa sobrang hirap namin. Pag hinila mo yung tela, tatakpan yung kanyang ulo, bubukas yung kanyang paa. Pag tinakpan mo yung kanyang paa, bubukas yung kanyang ulo. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takpan na lang ng dahon yung kanyang paa. Si Mus'ab bin Umair, kalugdan siya ni Allah. Yan ang una. Sabi niya, pangalawa, ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahihiya ako. Dahil siya'y sugo ni Allah, hindi siya humarap sa ganito kagara, karangya, kadami na pagkain na tulad ko ngayon. Kaya samahan niyo ko, ang huling pinag-aalala ko, sabi niya, natatakot ako na baka mahuli ako sa araw ng paghuhukom dahil sa daming itatanong sa akin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa aking mga kayamanan. Subhanallah, totoo yun. Mas may problema yung mga taong mayayaman kung gagano nila sasagutin yung mga 5, yung mga piso, yung mga 100 nila, 1,000, ari-arian, bahay, kayamanan, kapangyarihan, impluensya. Itatanong ni Allah, saan mo yan ginastos lahat? So sabi ni Abdurrahman bin Auf, maaring mahuli ako sa tanungan na yon at mahunahan ako ng ibang aking mga kasama. Tulungan nawa ako ni Allah. So mga kapatid sa Islam, malaking aral sa atin ang buhay ni Abdurrahman bin Auf. Inuulit ko, pwede tayong humingi kay Allah subhanahu wa ta'ala maging masagana ang buhay natin dito sa dunya, pero sa tamang kaparaanan. At ipagkaloob nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala yun at katotohanan na yun ay palagi nating isanasama sa ating mga panalangin. Ano sinabi ni Allah? Rabbana atina fid dunya hasana. Panginoon namin, bigyan mo kami ng hasana dito sa dunya. Wa fil akhirati hasana. At sa kabilang buhay, bigyan mo kami ng kabutihan ng hasana. Wa qina adabun nar. At iligtas mo kami sa parusang impyerno. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khairan. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.